So, siguro pareho tayo naniniwala sa continuous improvement. Ano yung mga ginawa mo para to continuously improve? Ano yung mga yon? Marami, Kap. Lalo na nung nagsisimula ako. Gusto ko lang integrate with yung sa pagiging graphic designer ko, Kap. Kasi all throughout my journey sa pagiging graphic designer, binuhos ko sa pagiging pag-learn ng mga skills, pag-learn ng mga dapat kong matutunan ng mga knowledge about it. So, dun ko siya ipapasok. Kasi, yung ginawa ko is, like, alam mo yun, hindi ako mahilig magbasa ng libro dati. Tamad ako magbasa ng libro kasi ang daming words, ang daming text, wala naman ako matutunan dito. Pero Kailan yan? College lang to, Kap. College lang. Okay. Baka college lang ako pero parang ang tagal na pala, isang dekada na pala yun. Ito, parang napinaramdaman ko yung pagkaano ko doon. Pero yun nga, college lang yun, I think 3rd year or 4th year. Mayroong pinahiram sa akin na libro yung kaklase ko. Yung book is about, meron akong copy ng book pero hindi ito yung pinahiram niya sa akin. Okay. So, hahanapin ko lang mabilis lang. Baka yan yun. Hindi mo na binalik. Hindi. Binili ko to kasi binili ko yung libro na yun, tapos bumili ako ng panibagong libro na yun din yung kasi sobrang naganda ako sa book na yun, tsaka parang alam mo yun, na parang valuable sa akin na ito yung unang libro na nabasa ko. So yung book is ito, The Richest Man in Babylon. Oh, okay. By George S. Clason. Yan. So ang book na to is, like parang basta mga stories of how to manage your finances. And sabi nga dito, Success Secrets of the Ancients, the most inspiring book on wealth ever written. So sobrang ganda ng book na to. Na parang interesting, tsaka hindi ako tinamad basahin siya kasi maikli lang siya. Like maliit lang yung libro na siya. Kaya sige na. Maliit lang, ganyan lang siya. Patingin kung gaano kanipis. Okay. Ayan. Tapos ganyan lang yung mga text. Puro text lang, mabilis siyang basahin. Tsaka yung chunk yung pagkakabasa sa kanya. So yun, so parang sabi ko, saya pala magbasa ng libro. Basta yung libro na binabasa mo is gusto mo. Oo. So yun, dahil ko natutunan doon ngayon sa parang bumili na ako ng mga libro kasi dati hindi talaga ako every time na pupunta ako sa mga bookstore, tumitingin ako ng mga libro na bagay sa akin kasi nasa marketing ako tsaka branding, di ba? So yung mga book na tinitingnan ko, mga marketing din, about branding, tapos naging financial advisor ako. So as financial advisor, nagbasa ako ng mga books about sales, mga ganyan, mga paunti-unti about marketing. Ayun, so isa yun, until now, nagbabasa pa rin ako ng libro. And also, part of the continuous learning is watching educational videos sa YouTube. Okay. So, more on YouTube ka? YouTube. Tapos, sa YouTube kasi, doon parang libre. Search ka lang. So, nagsisimula rin ako sa graphic design nun, di ba? Parang pag-graduate na ako nun. Graphic design, doon ako nag-search kung ano yung mga design na pwede kong gayahin, ano yung mga tutorials na pwede kong sundan para makapag-create ng design. So, doon lahat sa YouTube. Nanonood lang ako. And also, nung nakagraduate na ako, tapos nakapagtrabaho na rin, graphic designer din, nakapagtrabaho, may pera na, nag-e-enroll na ako ng mga workshop. Okay. Pero doon, nung time na yun, hindi na lang siya about workshop, about design, pero workshop about life. So, if familiar kayo sa I think familiar ka sa diba? Sa Discovery. Kay Coach Russ. Kay Coach Russ. IM Plus. I attended that way back 2017. Na parang sabi ko, shocks, iba rin pala pag may iba kang natututunan bukod sa design, bukod sa sales marketing, like about sa buhay mo di ba? Okay. So parang doon din ako na-encourage na, oh shit. Sorry, baka mura yun, pero okay lang. Ang sarap palang matuto. Lalo na pag yung natututunan mo is about sa'yo, about sa gusto mong gawin. Kasi di ba minsan nagkakaroon ka na ng parang vision sa sarili mo na, etong gusto ko mangyari sa sarili ko. Ano yung gagawin ko para mapunta ako doon? Kailangan ko magbasa ng libro, kailangan kong manood ng mga videos sa YouTube, kailangan kong umattend ng mga workshop, and also, Kap, kinukonsider ko rin yung learning through communication. Okay. Again, di ba, sabi ko, hindi ako introvert tayo, di ba? Hindi naman tayo pala, Pero dati, I enjoy listening lang. Okay. So, kumukuha lang ako ng ideas. Pero na-realize ko na siya, parang pwede rin naman ako mag-share ng knowledge ko or share ng discussion. Tapos nagkakaroon ng spark of ideas.
Na parang meron kayong isang topic pero different perspective. Sabi ko, shucks, ang ganda nito, ang galing ng palitan Sige nga, isipin ko pa kung paano ako makakapagtanong dito, kung paano yung mga itatanong ko para matuto ko. So, yun yung mga ilan lang, Kap, no? Reading books, watching videos, ano ba? Ano yung sinabi ko kanina? Yung communication. Tapos mga workshop, mga ganon. Workshop or webinar yan, basta meron kang nakukuha. Pero again, intentional yung keyword. Kasi hindi naman pwede na, Intentional, okay. Oo, intentional na, merong workshop dito. Pero tungkol saan yung workshop? Baka mamaya hindi naman pala siya makaka-help sa'yo. Kasi minsan may ganun tayong tendency na gusto lang natin matuto pero intentional ba na para sa atin? May purpose ba yung pag-attend natin sa isang seminar? 'Di ba? So parang ganun or pagbasa ng libro. So ganun ko siya ginagawa, yung intentional learning. Sinabi mo